Sa atin na nakaranas na magkaroon ng yaya, usually, nagiging mas malapit sila sa atin kaysa sa sarili nating mga magulang. Pero paano kung yung taong pinagkakatiwalaan ng mga magulang mo na mag-aalaga sa'yo, ang siyang mismong mananakit pa sa'yo? Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas, at yung mga taga-ibang dimisyon na taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong aswang na kababalagan. I hope that you're all doing well. Okay guys, simulan na po natin kaagad ang ating story para po sa gabing ito. Naranasan niyo na bang managinip na may nananakit sa inyo? Dahil itong ikukwento ko ay base sa karanasan ko sa aking panaginip. Mayaya kami noon. Kinuha siya ng mama ko dahil mas priority niyang asikasuhin ako dahil 1 linggo na ako nagkukusang kumikilos mag-isa nung bata pa ako. Itong yaya, galing probinsya. Kakailala ito ng family namin at masasabi ko na kahit may yaya na kami, tinuturuan pa rin akong kumilos ng maayos. Kagaya ng after kumain, ilalagay ng kusa sa lababo yung mga pinagkainan. Ilagay ng maayos yung mga maruruming damit sa lagayan at kung ano pa na hindi na makakapagpadagdag ng kabigatan doon kay yaya. Paglalaba, paglilinis ng bahay, at pagtulong kay mama ang kanyang ginagawang trabaho. Minsan kapag pinapayagan akong lumabas, siya yung nagbabantay sa akin. Isang araw, pagsundo sa akin ni mama galing school, nagbihis kaagad ako pero hindi ako kumain. Sa sobrang pagod ko sa school, bigla na lang akong nakatulog. Sa aking panaginip, galit na galit yung yaya ko na pumasok sa aking kwarto. Marami siyang sinasabi sa akin na masasakit na salita. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang galit na galit siya sa akin. Nasa sulok ako ng kama ko noon at pinagmamasdan ko lang siya. Sunod-sunod yung pagsasalita niya sa akin hanggang sa pumunta siya sa kung saan at nakita kong kumuha siya ng isang walis sa gilid. Bigla niya akong pinaghahampas. Tuloy-tuloy yung paghahampas ang ginagawa niya. Hindi siya humihinto. Sa sobrang takot ko, napaiyak na lang ako sa mga ginagawa niya sa akin. Bigla akong nagising sa pagyuyog ni mama sa akin. Pagkagising ko, yumakap kagad ako sa kanya at hindi ko napigilan na umiyak ng umiyak. Sabi ng mama ko sa akin, pagpasok daw niya sa kwarto, nakita daw niya akong umiiyak habang nakapikit. Binabangungot daw ako. Akala nga niya hindi na daw ako magigising dahil ilang minuto daw niya akong ginigising pero hindi daw ako tumitigil sa pag-iyak. Kinuwento ko kay mama yung masamang panaginip ko. Sabi kasi sa akin ng mama ko noon, kailangan ko daw ikwento yung masamang panaginip ko upang hindi na maulit. Sino ba naman yung makakaiwas sa masamang panaginip? Hindi rin naman nagtagal, yung yaya namin ay nagpaalam na uuwi na muli ng probinsya. Base sa sinabi sa akin ni mama, kailangan na daw siya ulit ng kanyang mga magulang. For as long as I can remember, nasa 20 plus lang ang edad ng yaya namin. I know it's a wild claim, but hear me out. I think my husband wants me dead. Ever since we got our baby, bigla na lang siyang nagbago sa akin. And no, hindi siya bunga ng pagtataksil ko or what, dahil never kong magagawa sa kanya yun. Mahal na mahal ko ang asawa ko, at mahal din niya ako. Kaya ganoon na lang yung pagtataka ko sa kanya kung bakit gusto niya na lang niya ako bigla na mawala sa kanyang buhay. Matagal na kami mag-asawa. High school pa lamang, mag-boyfriend-girlfriend na kami. After namin makapag-graduate at magkaroon ng work na maayos, nag-decide na kami na magpakasal na kaagad. After our marriage was almost 5 years na din, saka lang kami nagkaanak. Kaya gano'n na lang masaya namin pareho nang malaman namin na buntis na nga ako. Sa mga panahon na pinagbubuntis kong aming anak, alagang-alaga talaga ako ng aking asawa. After that, we decided na I should stop working na. Kahit maliit pa lang ng tiyan ko,
dahil ayaw nga namin na magkaroon ng problema ang aking pagbubuntis. Matagal naming hintay na magbuntis nga ako, kaya ingat na ingat kami pareho sa aming baby. Sa loob ng ilang buwan na pagbubuntis ko, wala siyang ginawa kung hindi ibigay lahat ng kailangan at gusto ko, lalo na yung mga pagkain na aking pinaglilihian. Maganda naman yung trabaho niya, kaya wala namang problema sa aming finances. Ever since na nagbubuntis ako, napadalang na ang paglabas-labas niya kasama ng kanyang mga kaibigan. Kung tutusin, okay lang naman sa akin dahil tiwala naman ako sa kanya, pati na rin sa mga kasama niya kapag sila'y lumalabas upang magsaya dahil ganun din naman siya sa akin. Maraming niyang naiinggit sa aming relasyon dahil nga sa sobrang tagal namin, kami pa rin talaga hanggang sa huli. Ilang buwan nga yung nakalipas at kabuwanan ko na. Sa ospital na ako nagstay kahit ilang linggo pa bago ako manganak dahil ayaw nga namin na magkaproblema pa dahil lang sa pagiging pabayaan namin. Doon, bantay niya ako at sa minsan naman na wala siya dahil sa trabaho, yung kapatid ko at yung mga kapatid niya minsan ay nagbabantay sa akin. Gabi na noon nang maramdaman ko na manganganak na nga ako. At dahil nga nasa ospital na ako, madali na lang kaming naasikaso ng doktor. Nung gabi rin yun, wala siya at nasa trabaho. Nung malaman niya manganganak na nga ako, agad naman siyang nagpaalam na uuwi upang makasama ako at makita ang aming anak. Madali ko lang naman nailabas yung aming anak. Hindi ko na lamang ito nakita dahil nga nakatulog na ako kaagad dahil sa sobrang sakit at pagod. Ilang araw din yung tinagal namin sa ospital bago ako ma-discharge. Wala na akong maalala sa mga nangyari pagkatapos ko manganak, kaya ganoon na lang ang saya ko nang magising akong nasa braso ko ng aking anak. Tila ba nawala ang lahat ng pagod ko sa katawan na makita ko ito sa aking tabi. Tulak-tulak niyang wheelchair kung saan naroon ako habang nakamasid sa aming dalawa ng aking anak. Sa pag-uwi, ramdam ko na ang pagkabalisa ng aking asawa. "Oh, bakit malungkot ka, mahal?" Tanong ko rito. Nakarating na kami sa bahay at tulak-tulak na nga niya ang wheelchair ko papasok sa loob. Marahan lamang itong umiti sa akin bago nagsalita. "Dahil siguro sa pagod at puyat, mahal." Ani nito habang nakatingin sa aming baby. Alam ko yung sakripisyo niya para sa amin, kaya inintindi ko na lamang siya. Sa wakas naman, tahimik na siya. Pabulong kong sambit dito. Hindi na lamang ito nag-reply at pagkus, inayos na lang yung mga gamit na dala namin pa uwi. Marami akong bagay na ni-research tungkol sa pagbubuntis, kaya alam ko na yung mga dapat gawin at mga hindi. Iniiwasan kong makatulog habang nagpapadeli sa kanya dahil nabasa ko sa isang blog na pwedeng masuffocate ang mga sanggol habang nagbe-breastfeed. Pati yung way na pagbabalot dito ay inalam ko rin kaya hindi siya masyadong nag-iiyak. Sa mga nakalipas na araw at linggo, doon ko na naramdaman ang malaking pagbabago sa aking asawa. Nung una, masaya siya at excited na magkakaanak na kami. Ngayon, tila ba nagsisisi na ito na kami nagkaanak. Sa tuwing makikita niya yung anak namin, nababaka sa kanyang mukha ang dismaya at pagdududa. Kapag naman tatanungin ko siya kung ano bang problema, masakit lamang itong ngumingiti sa akin at sasabihin na wala lang yun. Hanggang sa isang araw, namataan ko itong may nilagay sa aking inumin. "Dear, inom ka muna." Ani nito, hindi ito umaalis sa aking tabi hanggat hindi ako nakakainom. Mamaya-maya na, dear. Pakiiwan na lang muna dyan. Ayoko kasing magalaw si baby dahil ngayon lang tutubigil sa pag-iyak. Ani ko dito habang hinihele-hele yung baby namin. Mariin lamang itong tumitig sa akin bago nagsalita. "O sige, pero inumin mo yan ha." Pagkasabi nito, agad naman itong umalis para gumawa ng mga gawaing bahay. Gusto ko man siyang i-confront sa kung anumang nilagay niya sa inumin ko, hindi ko magawa. Dahil sa takot na baka mali lang ako at magalit pa siya sa akin.
Mabilis kong dinampot yung baso at itinapon ko ang laman nito. Makailang minuto nga, bumalik na siya sa kwarto kung nasaan ako. Nang makitang wala ng laman yung baso, agad niya itong kinuha. Bago lumabas, sumilay muna siya sa gawi ko kung saan karga-karga ko pa rin ang aming anak. Baka sa mga mata niyang lungkot na siya namang hindi ko mapaliwanag. Simula nang malaman kong may nilalagay siya sa mga inumin ko na inaabot niya sa akin, hindi ko na muling ininom ang mga yon. Bagkus, agad ko yung tinatapon pagkaalis niya. Hindi pa rin ako sigurado kung lason ba talaga yon o ano, pero agad ko naman din nasagot ang tanong kong yon nang marinig ko yung pag-uusap nila ng kanyang kausap sa telepono. Nasa sala siya ng mga oras na yon habang ako naman ay nasa kwarto. Papalabas na sana ako para uminom ng tubig nang marinig kong may kausap siya sa kabilang linya. Wala pa rin pagbabago sa kanya. Di panghihina wala akong mapansin sa kanya. Consistent ko naman siya pinapainom ng gamot. Tinutunaw ko pa nga yun minsan sa kape para hindi niya mahalata. Pero wala pa rin. Ani nito na nakakunit ng noo. Baka sa mukha nito ang galit sa kausap. Nang mapansin niyang gumalaw bahagya ang pinto ko, agad na niyang binabayang tawag at mabilis na pumunta sa aking kwarto. Dali-dali akong umupo habang karga-karga ang aming anak. Mahal, o bakit? Tanong ko rito. Nakakunat ang noo nitong nakatingin sa akin na siya namang napalitan ng peking ngiti. Wala naman. Gusto ko lang kayong tingnan ng anak mo. Sagot nito sa akin. Anak mo rin naman to, kaya dapat natin. Nakangiti kong sambit dito. Oo. Saglit, magluluto na ako. Paalam nito. Dumaan ang ilang mga linggo nang sabihin nito sa akin na magka-transition nga siya upang mag-work from home. Pagdadahalan nito upang mabantayan niya nga kami pareho ng aming anak. Lalo tuloy akong nagduda sa kanya nang sinabi niya sa akin yun, ngunit hindi ko na lamang pinahalata. Ilang araw pa nga ang lumipas at mas lalo siyang nalamig sa akin. Maghapon na lang siyang nakatutok sa kanyang trabaho. Lalabas lang siya upang kumain. Agad din naman magkukulong sa kanyang kwarto. Nag-decide na lang akong matulog sa kwarto ng anak namin at magdamag din umiiyak at iniinda ang aming sitwasyon. Umaga noon nang ako'y magising. Pinuntahan ko siya sa kwarto niya upang tingnan kung gising pa siya, ngunit wala siya doon. Sinilip ko yung labas upang tingnan kung nasa labas lang siya, ngunit wala rin siya doon. Pati na rin yung aming sasakyan. Maaga siyang umalis at hindi man lang nagpaalam sa akin. Lalo lang ako nakaramdam ng matinding pagkalungkot. Bumalik ako sa kwarto upang maglinis nang makita ko ang bote ng mga gamot sa kanyang desk drawer. Habang pinagmamasdan ko ito, hindi ko namalayan na tumutulo na pala ang aking luha. Lumabas ako upang pumunta sa kusina, dala-dala yung mga gamot. Isa-isa kong ininom yung mga yon habang umiiyak. Ilang sandali pa, nakaramdam ako ng pampakalma. Unti-unti rin akong inantok at saglit lang bago ako nawala ng malay. Nagising ako sa mga tapik na nararamdaman ko sa aking pisngi. Pumungad sa akin ang mukha ng aking asawa. Baka sa mukha nito ang labis na pag-alala. Anong ginawa mo? Tanong nito. Hindi ako sumagot dahil naalala ko ang anak naming naiwan sa aming kwarto. Agad akong tumayo para puntahan ito habang ang asawa ko naman ay nakasunod lang sa akin. Makarating, agad kong dinampot ito. Pinagmasdan ko itong mabuti nang biglang kumiling yung luha sa aking mga mata. Lumingon ako sa aking asawa para tingnan ito. Wala itong reaksyon, ngunit baka sa mga mata nito ang labis na lungkot. Bitbit ko ang laruan at doon lang ako nagising sa katotohanan. Kwento ito ng aking ate nung college pa siya. Taga Laguna yung isa nilang kaibigan, so nagkayayaan na magstay doon ng mga ilang araw. Nagpaalam siya kay mama at pinayagan naman. Pagka-uwi niya,
Nagkwento siya kaagad. Nung day daw na pupunta na sila sa ilog dun sa Laguna, sa labas daw papasok ng gubat, meron isang tindahan. Sabi daw ng tao doon, magpaalam daw kay Pantas. Yun yata yung bantay ng gubat. Pagkakita daw nila sa kanilang sasakyan, meron isang malaking aso. Umupo nun sa ibabaw ng kanilang sasakyan. Pumasok na nga sila dun sa gubat. Chikahan pa daw sila habang kumakain ng rambutan. Okay naman daw sana nung una, pero biglang sabi ng kaibigan nilang taga doon, parang naliligaw na sila. Malapit lang daw yung ilog, mag-iisang oras na daw silang naglalakad. Umaga pa daw noon, pero bigla na lang daw dumilim yung paligid. Habang naglalakad daw sila, may biglang nahulog na patay na ibon. Nagkatitigan na daw sila, natatakot na. Kinuha nila yung ibon, pinatong sa malaking bato sa gilid. Dumiretso pa rin sila. Doon nila nakita yung mga kakaibang sizes na mga gulay. Ang lalaki daw talaga, sabi ng ate ko. Gusto nga daw nilang iuwi, kaso sinabihan sila na huwag kukuha ng kahit ano sa loob ng gubat. Naglalakad pa rin sila hanggang makarating daw sila sa isang falls. Parang bangin kasi hindi tanaw yung ilalim. Hindi rin makita kung saan bumabagsak yung tubig. Doon na nagsabi yung isa nilang kaibigan na magbaliktad na sila ng damit at sila'y nagdasal. Bumalik sila pero hindi na nila nakita yung malalaking gulay. Wala na rin yung malaking bato na pinaglapagan nila nung patay na ibon. Nakita nila yung mga balat ng rambutan na kanilang kinain habang papunta kaya sinundan nila ito. Iba na raw yung daan. May nakita silang bahay. May ilaw pero walang tao sa loob. Wala naman daw yun nung papunta na sila. Pagkalabas sila ng gubat, hapon na. Umaga sila pumasok talaga doon. Bumaba na daw yung aso doon sa sasakyan nila. Kinabukasan, umuwi na sila ate kasi sobra na silang natatakot. Pagka-uwi niya, pinakita niya yung video nila na naglalakad. Parang palalim na makipot. Kita nga daw na nilalaglagan nila yung mga balat ng rambutan. Pero hindi daw nila yun nadaanan pagkabalik nila. Tinuro niya rin sa video kung saan nila nakita yung may ilaw na bahay. Sa video walang bahay, pero nakita nila doon yung pabalik. Sabi nila mama, baka daw kasi napakaingay nila ate. Malamang nagambala nila si Pantas, kaya niligaw sila. Maingay daw talaga kasi sila magkakaibigan, kaya nagkaganon. Naniniwala ba kayo na yung mga kinukuha ng mga engkanto, pinapalitan nila yung katawan ng kahoy o kaya puno ng saging? Story ito ng kaklase ko nung grade 6 kami, which is nangyari sa anak ng isa sa mga kapitbahay nila. Ayon sa aking kaklase, mag-aalas 6 daw noon ng gabi nang natutulog sa duyan yung baby sa may second floor ng bahay nila. Up and down yung bahay nila pero gawa lang sa light materials at medyo luma na. Yung nakakatandang kapatid yung nagbabantay dun sa taas kasi yung nanay nila ay nasa baba at nagluluto. Yung setup ng kanilang kwarto ay may malaking bintana dun sa may ulunan kung saan nandun banda yung baby na natutulog at di pa nasasara yun kasi hindi ito abot ng kanyang kapatid. While nasa baba yung nanay, narinig ng anak niya na nagbabantay na tinawag siya na kanyang ina. Kaya bumaba ito at baka daw may iuutos. Nung nakababa na siya, nagulat naman yung nanay niya kung bakit daw niya iniwan yung kapatid niya dun sa taas na mag-isa. Sabi naman nung nagbabantay na kapatid, tinawag daw kasi siya. Pero sabi nung nanay, hindi niya daw ito tinawag. Natakot na yung nanay dahil dito. Napatakbo siya paakyat upang tingnan yung baby at nung nabutan na lang daw nila, ay parang shadow na lumabas dun sa bintana. Kinuha niya kaagad yung anak niya dun sa duyan, ngunit hindi na ito humihinga. Dali-dali nilang dinala sa kanilang manggagamot sa kanilang baryo at ang sabi nga nung matanda, hindi na daw bata yung hawak niya, kundi puno na lang ng saging. Pinilitan na daw ito ng engkanto. Pinuntahan ng manggagamot yung bahay nila upang tingnan
At meron daw puno na matanda doon at doon nakatira yung kumuha sa anak niya. Upang mabalik daw yung bata, kailangan itapon yung katawan mula sa kwarto palabas sa bintana kung saan nila nakita nilabas yung anino at kailangan na may tumayo dun sa baba na malakas na albularyo upang saluhin yung bata kasi dun daw babalik yung totoong katawan. Naganap sila ng albularyo na tatayo dun sa baba at ang problema lang ay yung baba ng bintana nila ay may malaking kanal. Hindi daw kaya ng albularyo na tumayo doon kasi kailangan nilang tumayo na maayos upang malabanan yung engkanto. Sa kasamaang palad, hindi na naibalik yung bata. Pinalibing na lang ng mga magulang yung katawan kahit na sa paniniwala nila, hindi yun talaga ang katawan ng bata. Salamat sa inyong pakikinig. Go ahead and discuss the story. So, umpisahan natin dun sa unang story syempre. So, hindi naman ako talaga nagkaroon ng yaya. Yung mga kapatid ko nagkaroon ng yaya. Or maaring yung mga kasambahay namin before, yaya ang tawag nila. Pero ako never. Atin tawag ko ganyan. So, hindi ko talaga masasabing meron akong experience sa pagkakaroon ng yaya. But anyway, okay, so alam naman natin may mga parang naglipa ng mga kwento na yun nga, mga kasambahay, mga yaya, yung nani, ganyan. Inaabuso yung kanilang alaga na meron nga yung parang ilang buwan pa lang yata na baby, binabalibag daw or something ganyan. Nakakapanggigil naman talaga, di ba? Kasi nga hindi ko ma-imagine, alam ko hindi nila ka-ano-ano yun. Hindi nila kadugo, ganyan. Pero bakit naman nila kailangan gawin yun? So siguro, masasabi ko lang may sakit sa pag-iisip ito. Okay, hindi sila mentally stable, okay, para magawa yung bagay nito. Kasi Diyos ko naman, baby, ano naman ang laban sa'yo ng baby at ano naman ang nagawa nito sa'yo para gawin mo yun? Yes, siguro nabuisit ka na, umiiyak ka, kahit parang pinipilit mong patahan, hindi tumitigil, pero still, hindi naman siguro nararapat na saktan mo ng ganun, di ba? At hindi mo talaga dapat saktan, kasi nga, syempre, hindi naman niya masabi kung ano meron sa kanya, kung bakit siya umiiyak, baka may masakit sa kanya, na hindi naman niya masabing masakit ang tiyan niya, masakit ang ulo niya, or may something wrong sa baby. So, wala silang magawa kung hindi talaga umiyak. At kaya dapat maintindihan mo yun. Kung hindi mo kaya yung ganong klaseng trabaho, ay maghanap-hanap ka, mag-metro aid ka na lang, okay? So, mas maganda yan, magwalis-walis ka na lang sa labas. Yun ang nararapat na trabaho para sa'yo. Okay. Then, sa same topic pa rin tungkol sa baby o sa mga bata, so, dito naman sa second story, I think ang nangyari dito ay namatay nga yung baby nila. Hindi nga siguro na ilabas ng maayos. Yun nga yung parang yung baby nga ay may sakit siguro. And then unfortunately, namatay nga. So, hindi matanggap ito nung nanay, nung sender. So, yun, parang medyo naloka siya. Nag-i-illusion siya na may baby pa rin siyang inaalagaan. And then itong asawa naman niya, hindi naman siya iniwan. Okay, mabuti naman kasi may mga ilaban dyan na parang konting problema lang, maliit na bagay lang naman, pero hiwalayan kaagad. Siya talagang mahal na mahal siya ng asawa niya, talagang hindi siya iniwan. Akala natin gusto siyang patayin. Yung pala, yung gamot na yun ay parang bumalik siya sa wisyo para maintindihan niya na wala nga yung baby, hindi nga baby yung kanyang inaalagaan, kundi laruan lamang. Okay, so para sa mga mothers dyan o parents na nawalan ng anak, ayun, I'm sure makaka-relate kayo dito na siguro nga masakit nga talaga sana mawalan ng anak. Kasi never ko naman na-experience. Kasi wala naman akong anak at wala akong balak mag-anak. Okay, anyway, dun naman sa third story, regarding nga dun sa parang pinagkatuwaan sila o parang pinarusahan siguro sila in a way ng mga engkanto o bantay ng gubat. Again, ilang beses na tayo nakabasa ng parang similar na kwento dito. So kapag pupunta ka sa mga liblib na lugar, mga ilog, gubat, mga ganyan, mga kakahuyan, mag-ingat kayo, huwag kayong magulo, huwag kayong mag-ingay, huwag kayong magkalat, okay, kasi nagkakalat daw pala sila ng rambutan, ng balat ng rambutan, ganyan. So, matuto kayong okay, matuto kayong maging disenteng mga tao na huwag kayong nagkakalat, huwag kayong nanggugulo doon. Kasi alam naman yung may nakatira nga doon, mga engkanto, bahay nila yun, kung kayo ba, puntahan yung bahay niyo at nagkalat kami doon o nag-ingay kami ng walang sabi-sabi, malamang magagalit din kayo at mabuti yun lang inabot nila kasi yung iba talagang yung parang na-aksidente na hindi na nakabalik, naloka na, ganyan. So mag-ingat-ingat tayo lalo na sa pagpunta sa mga liblib na lugar. Kung hindi nyo kaya, dito na lang kayo sa city, punta kayo ng disco o kung saan man, yun, maglibalo kayo, pagsisigaw kayo sa concert, ganyan, okay lang yun. Okay, then regarding naman dun sa last story,
Yan, mga tinatawag yan na changeling, yung parang pinapalitan nila. Pero ang weird lang dito, hindi naman niya pinalitan ng parang engkanto, yung babying engkanto ganyan. Ang pinalit nila yung kahoy lang. Hindi ba usually ganyan yung parang yung parang ginagawa nito ng mga aswang, na akala mo yun pa rin yung taong yun, na namatay lang sa sakit, pero as it turns out, yung totoong katawan niya ay kinuha na pala ng engkanto o aswang. And then sadly, hindi na nga nabawi kasi nga medyo wais tong engkanto nito, yung nilabasan pala nila ay parang may kanal, hindi naman makakatayo doon, baka mamatay din yung albularyo, so wag naman sana. Anyway, I hope na nag-enjoy kayo sa mga interesting na stories natin, mga kakaiba. So, kita-kits po tayo sa susunod, okay? I'll do my best na makapag-upload po this coming Sunday or Saturday, whichever comes first. Anyway, stay fabulous and spooky, spooky dolls. God bless, bye-bye!